Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte? Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Or- Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling Your ka. Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho Trabaho ako mo? po, Sandali, nag-umpisa, sandali. tumanggap lang po Sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila Your Honor, mali Ano ba? naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba 'yon? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala yon, pa naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na iwan. Naiwan. Sandali, Your Honor. kailangan natin sa PIDEA eh. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor, Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with President Duterte, pero my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya please, wag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong titingnan ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong tatanungin natin siya, ibitahan natin siya, gusto kong ibitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, cooperate with us. Cooperate. ito no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko dun sa PIDEA. Magmula nung marilib ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito Jonathan, confidential. Kalaruhin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan, that's authentic. Nakikita ko, ay susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero ang tanong kung sinong nag-leak.
Yun nga, Your Honor eh. Kaya ako sumulat kay Gerald. Para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito Your Honor eh. Your Honor, kung... Bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. Ordinary case, Your Honor, yung treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa yung kaso na yan dumating lang at wala namang andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, now President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy, hindi andyan lang. Katulad po nung ibang kaso kagayanan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. Okay. Sige. Okay na yun. So, after the operation was halted, Yes, Your Honor. Ito, what happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina, alam naman po ni Director Francia yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga combination po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun, pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo, Wala naman iba paglalagyan eh. sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Sa folder, several computerized printouts, photographs, 5 pieces, Your Honor. 5 pieces, sinabi mo, in different situation and different location. So, yun nga, in-identify mo yung mga tao nandun. Yes, Sino Your Honor. nakita mo sa picture? Si actress Maricel Soriano at yun in-identified nung confidential informant. Sino ba? Si now President Bongbong Marcos, Sino Your pa? Honor. Sino pa? Bong Dasa. Bong Dasa. Yes, Your Honor. You know him? Ah, Kilala mo yung Bong Dasa? hindi po, tinuro lang po nung confidential informant. So, Siya po nakita mo yung mukha naka-identify ni- kasi, Sandali. opo. Nakita mo yung mukha ni Bong Dasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair, Patay na pala yun? Mr. Chair, Yes, go ahead. hindi ko ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapangalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa. Galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandak ka ng anti-drugs operation. Kailangan po doon is search warrant.
Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, ni-reduce doon sa deposition of witness. Ngayon, yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi como yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha hanggat maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, nagre-relay lang ako. Ano yung white powdery substance na sinasabi? Sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong pre-ops at saka authority to operate na yun is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, no? Mag-ano po yun, i-apply po namin ang search warrant. Yun po yun. Kaya yung dismiss ka sa Recording in PDEA. progress. Kanino mo officially turn over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo. Yung umalis ka na sa PDEA, di ba? Na-dismiss ka sa PDEA? Yes, Your Honor. Ano? Yung case folder na yon na ang laman 5 pictures, yung deposition ng confidential informant at saka yung pre-ops at saka authority to report at saka yung affidavit ay yung memorandum. Kanino mo turn over knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, Kanino mo turn over? doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kami na tinanggap niya officially ni Director Francia. Your Honor, dalawa po kami dyan sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelieve kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko nanawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Wala kang personal file? Wala po, hindi naman ako nag-uuwi sa bahay niyan eh. Ako, ganito Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-encuentro natin ang tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung pala subject natin noon. Marami akong ginawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigador. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protector kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan yun sir, ito yun, titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan? Personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po eh. Wala akong nadala, Your Honor. So, siya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon?
Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin. Nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Dinay mo na hindi mo talaga. Walang. Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At Precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung zip cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na-relieve kami sa IIS, na-relieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung siya nakakahawak dahil pero kami, lalo ako, hindi po. Dahil mainit po sa akin ang PIDEA leadership noong pa. Nung magmula nung na-relieve kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung time yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo makakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin, wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po, nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurnover sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko bang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor. Sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay sagan ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po sa sarili. Pero mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinonfirm ninyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinonfirm niya na siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Na wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi mo masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, na totoo yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable so you mean to say na mali ako sa aking impresyon? Hindi naman po, Your Honor. Sige nga, you state
stand, By opinion nyo. as far as the DIA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ko sa inyo. Yeah. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology, Your Honor. Oh, pero yung nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasiner na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life kung sabihin nyo na napagsabi ako na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, Sa atin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate, kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya, this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para may stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin mo ng senador. This person has been charged for violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jingo Estrada. You want to say something, Yes, Sir. Morales? Yung pong sinasabi ni ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion. Sabi niya, opinion niya, sabi niya. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman diyan. Unang-una, Your Honor,
Ang PIDEA, katulad ng paglalabas po dyan, ito po downloaded po, no? Pina-download ko po doon sa kamag-anak ko. Ito pong appointment ni Director Emitario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I am going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, no? Yung inaano ko lang po, Your Honor, yung paglilik ng dokumento. Pangalawa, meron po akong... Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Firmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento.